Kasi parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami sigurong tatakbo para hatiin ang boto. So uh, I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on Speaker Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay BP Sara since 2023. So makikita mo, parang lahat ng plano nila ipolitika. Parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato. Sa tingin niyo po, maapektado yung kanilang political capital din dito, ma'am? Kasi nabanggit ni Vice President Sara, mga paninira sa kanya. Ano yan, bahagi yan ng pagharang sa kanyang posibleng kandidatura for 2028. Hindi po ba sa mga nakalipas, merong sisiraan, meron ding nagpapapogi. Kaso, hindi epektibo yung kanilang paninira, hindi rin epektibo yung kanilang pagpupogi po, Prof. Oo, Admar, no? Sa tingin ko, dapat pag-aralan nila yung strategiya nila. Kita mo yung kay Madriaga, biglang nag-fall ng dot. Di ba? Parang ang init-init nila, grabe ang salsal nila sa media. Nung sinabi ni BP Sara, hindi ko yan kilala, hindi ako pumupunta sa jail, Bureau of Jail. Tapos bigla nagsabi si Secretary Remulla, hindi siya ang pinupuntahan, iba. So, hindi tama yung script. Sino naglabas ng Madriaga? 'Di ba? Makikita mo may kanya-kanyang spheres of influence na nag-ooperate yung mga operators nitong administrasyon na ito. They may not necessarily be aligned with the administration, pero sige, bugbugin nyo ng bugbugin si Duterte. Pero reverse ang nangyayari. Imbis na nawawalan ng lakas si Vice President Duterte, siya pa yung umaangat. Clearly, hindi siya nag-benefit dyan sa flood control projects. Hindi siya kasama dyan sa kaguluhan na yan. When compared to the Intelligence and Confidential Fund, napakaliit yung kanya at nawala na noong 2024. Trabaho lang siya ng trabaho. So, makikita mo talaga nagba-backfire. Pero, ang sense ko, ipagpapatuloy nila yan. Kasi, parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. So, ang makikita natin senaryo sa 2028, marami sigurong tatakbo para hatiin ang boto. So, I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on Speaker Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay BP Sara since 2023. So makikita mo, parang lahat ng plano nila ipolitika. Parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato. Mga paninira, di ba, hindi rin ito naging effective kahit pa noon pa, kahit sa panahon ng tatay niya, kahit nung tumatakbo pa sila sa posisyon, tumatakbo yung tatay niya sa pagka-presidente, during sa kanyang termino, bumaba siya, may mataas na grado. Itong si Vice President Sara naman, galing sa LGU, galing sa lokal, naging national figure, ganun din mataas pa rin yung kanya pong grado sa taong bayan. Parang hindi sila natuto sa kanilang mga nagiging hakbang. Parang akala nila na yung nagawa sa nabanggit nyo po kay
Senate President Villar and si former Vice President Binay, Binay. tingin nila naging epektibo, pero meron na silang meron na silang history during sa past administration na sa kabila ng paninira, siguro nagtagumpay sila doon sa pagpapadala sa ICC, pero yung paninira parang hindi nagre-reflect sa mata ng taong bayan. Well, Admar, dalawang bagay kay Presidente Duterte. Unang-una, lumabas siya sa administrasyon niya, natapos siya with the highest approval rating in presidential history. Pangalawa, yung rendition na ginawa sa kanya sa ICC, no? Yun paulit-ulit na sa tingin ko ang supporter base ng Duterte lumakas dahil dun sa nangyari. Nakita naman natin ng 2025 election. So yung mga ibang analyst na nagsasabi na wala na, nanghina na ang Duterte, wala na mga OFW, yun ay propaganda. Dahil nakikita naman natin no, ang tulong na ginagawa from The Hague and in other cities of and countries of the world, na pag pumupunta doon ang Vice Presidente, talagang sinasalubong siya. Ang difference lamang between Presidente Digong at si Vice President Sara, si Presidente Digong kasi surprise hindi siya nasa realm ng national politics, sinupresa ang lahat. Kaya nagulat ang taong bayan, no? Very authentic leader. Hindi nga natin sa national politics kasi hindi sanay ang taong bayan sa nagmumura o yung pananamit, etc., etc. Pero pag nakita mo si Vice Presidente naman, nanilbihan ng national. So ang nakikita kaagad yung attitude ni Vice President, nakikita yung work ethic niya, nakikita na diretso na ako ang pinaka top of mind ko nung sinabi niya wala naman akong barkadang politiko, wala namang malapit sa akin. Tapos itong Kapaskuhan nung sinabi niya na ba't naman ako mag-greet, di ba? Ang mga salitang yan, never mong naririnig sa national leaders. So, makikita mo na ito ako. Tanggapin nyo ako o hindi, ito ako. Unlike yung pumapasok sa national, talagang iniiba ang imahe to suit. Itong si Vice President Sara Duterte, hindi. Sinasabi niya sa taong bayan, ganito ako, hindi ako magbabago para lang sa politika. Na yun yung authenticity na nakikita mo sa tatay. Yun nga lang, ang tatay, dahil hindi nanilbihan ng national, hindi natin gaanong kakilala nung pumasok. Siguro yung mga taga Davao, yung taga Mindanao, kilalang kilala. Pero yung mga taga Luzon, parang nagulat sila na may ganun palang katapang na tao. So, that's major difference. Yun nga lang, siguro what works for the Vice President is the high approval rating of the father, as well as unfortunately the rendition in the ICC na patuloy na hihinagpis ang Duterte base dahil basta gano'n na lang pala ang kadali magpadala ng isang dating Pangulo na nilbihan ng tapat ng 6 na taon. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, ma'am, ang ating mga kababayan siguro na busy lang ba ngayong panahon ng Kapaskuhan, pero babalik yan after ng New Year. Maalala pa rin nila na mayroong ganitong ipinangako ang presidente, at hanggang ngayon wala pa rin ang naging pangako. Yung mga tingin nila ay sangkot dito sa sa anomalya, naging merry at happy pa rin yung kanilang Christmas at New Year kasi hindi pa sila na bilanggo. Prof. Admar, alam mo, nakakangiti tayo dahil Pasko, bakasyon, kaarawan ni Jesus, no?
siguro tama yung sinabi mo, itinabi muna. Pero itong sa pagre-resign ni Fajardo, sa pagkamatay ni Yusek Cabral, sa mga press conferences ni Congressman Leviste, sa pananalita ng isang governor ng Batangas, lalong nagiging masidhi ang hinaing ng bayan, lalong nagngingit-ngit ang Pilipino dahil patuloy na binubudol sila dito sa mga nadidiscover natin. Hindi maliit na pera ang 1.2 trillion na nawala ng 3 taon. Hindi maliit na pera ang 6.7 trillion na aaprubahan sa 2026 budget. Kaya napakahalaga na tayo'y continue natin ang ating pagsunod at huwag tayong bumitaw kasi alam naman natin na pag bumitaw ang media, bumitaw ang taong bayan, walang mangyayari. At sana hindi na tayo maulit na magkaroon na naman ng Napoles 2. Pero this time around, institutional na at syndicated na ang pambubudol. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, Advance Happy New Year.